Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, welcome po muli sa ating gawain. Ating gawain po ay ang daily devotion, prayer and fasting for the nation po na sa ika-47 na po. Ang tema po ng ating gawain ngayon ay the steps that I will be willing to undertake and undergoing order to leave a deep life-changing imprint of who Jesus is on someone else's life. Ayan, bago po tayo magsimula, ayan, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Father, Lord, Father God, we praise you, Panginoon. We adore you, Panginoon, at thank you so much po for another opportunity, Panginoon, na inaatang niyo sa akin, Panginoon, para makapagbahagi ng inyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa araw-araw na ito, Panginoon, sa patuloy po na gawain na ito para po, Panginoon, ma-share po ang inyong mga salita, Panginoon. Naway, Panginoon, ang aking pag-aaralan or tatalakayin ngayong araw na ito ay tumimo po sa puso ng bawat isa, Panginoon. At naway malaman nila, Panginoon, ang kahalagahan po ninyo sa kanilang mga buhay. At ganyan din po sa akin, Lord Father God. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw-araw sa mga biyaya, Panginoon, at sa mga taong alam kong may pinagdadaanan sa ngayon sa kabila po ng mga pagsubok at balakid na dumadating sa kanilang buhay. Lord, Panginoon, patatagin mo sila, Panginoon, at naway ang mga salita niyo ang maging kalakasan nila, Panginoon, para magpatuloy sa kanilang mga buhay, Father God. Tinataas ko po sa pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Yan. Muli, welcome po sa ating gawain. Ayan, hello po mga kapatid. Again po, ang ating topic po for today is the steps that I will be willing to undertake and undergoing in order to live a deep life-changing imprint of who Jesus on someone else's life. Okay. Ang verse po na ibabahagi ko ay matatagpuan po sa Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Sa salin naman po ng Tagalog, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Hallelujah, amen. Ito po, ayan, muli, welcome po, naway makinig po tayo at may matutunan po kayo ngayong gawain na ito, and mag-umpisa na po ako. Bilang manggagawa po or believer po ni Jesus, hindi po tayo aksidenteng nilagay ni Lord kung saan man tayo naroon, katulad po nating mga manggagawa o yung mga manggagawa ng ating Panginoon. Hindi aksidenteng ikaw, kayo o tayo na nilagay ng Lord kung nasaan man tayo ngayon. Kasi ito ay plano ng Panginoon. Plano ng ating Lord yun. Hindi ito nangyari nang wala lang, and it happened kasi kalooban ng Diyos yun. Tapos pinili tayo ng Lord kasi alam niyang may gagampanan tayong tungkulin. At alam niyang karapat dapat tayo sa posisyong iyon. Alam ng Lord na kaya natin, kaya mo, kaya niya ng manggagawa ng Panginoon na makapagpabago ng buhay ng iba. Para tayong maikukumpara po sa mga salamin, di ba po? Na kung ano po ipapakita natin sa kanila, naway ganun din po yung makikita nilang pagbabago sa mga buhay natin. Parang nagre-reflect po iyon. Ibig sabihin, kung tayo nga po ay mga manggagawa ng Panginoon, sana makita po ng mga tao na tunay po kung ano yung sinasalita natin, ganun din po ang ginagawa natin. Dahil nga po, tayo ay mga believer na po ni Christ. And dahil nga dun, kung nakikita ho nila na talagang ginagampanan natin yung mga tungkulin natin bilang manggagawa ng Panginoon, baka isawi po para mag-reflect or mahikayat po natin silang bumalik po sa Panginoon. Na kung paano binago ng Lord yung mga direksyon ng buhay natin as a Christian, siguro ganun din po ang gagawin ng Diyos, ng Lord sa buhay po ng mga taong hindi pa po naniniwala or unbeliever pa po.
So, kailangan po siguro ng mga steps o ano nga po ba yung mga hakbang para magawa po natin yun. Sabi nga po dito, to be able to share the steps na willing mong undergo in order to live a deep life-changing imprint of who Jesus is in someone else's life. Paano nga ba natin magagawa iyon? First, syempre, kailangan po nating mabuhay ng totoo. Totoo, authentic, kung ano ho tayo. Kung hindi lang dahil nagsisimba tayo tuwing linggo, hindi masasabing totoo na ho tayo. Siguro kailangan ho nating isabuhay po yung mga natututunan natin or mga nababasa natin sa Bible, mga naririnig natin sa preach, sa pang-araw-araw po nating buhay, hindi lang tuwing Sunday service, sa pang-araw-araw, sa mga normal nating buhay. Next is yung meron tayong malasakit sa kapwa. May malasakit tayo sa kapwa, tutulong tayo hindi dahil para mag-brag or something like that. Tutulong tayo dahil gusto natin, labag sa kalooban natin, or ayun yung inaano ng sinisigaw ng puso natin dahil syempre we are nagkikare tayo sa ibang tao, mahal natin sila. Ayun yung totoong malasakit na masasabi, hindi may kapalit. Ibig sabihin ko po is tutulong ka dahil kagustuhan mo, willing ka at labag po sa kalooban mo. And then po, next siguro po is ipag-pray po natin yung mga taong nangangailangan, or ipag-pray po natin yung mga kay Lord everyday na, Lord, na please help us find po yung mga taong kailangan po makaparinig or makakinig po ng inyong mga salita. Pag-pray natin kay Lord yung mga taong bigyan nyo kami ng mga taong kailangan po na mapakilala ka namin sa inyo. So that, syempre, may ibibigay ng Lord kung sino nga ba talaga yung mga taong kailangan po makapakinig po ng kanyang mga salita. Yung talagang kailangan na po. Tapos, next po is yung mag-serve tayo kay God with sacrifice. Syempre, being a servant of Lord, being a Christian, believer, and manggagawa po ng Lord, hindi po basta-basta ang maglingkod. It takes time, effort, at resources. Hindi lang po oras, hindi lang po pagod. Minsan po, naglalabas din tayo ng mga financial, ganyan. At hindi naman yun mapapasa walang bahala dahil lahat po ng binibigay natin is para naman sa ating Panginoon. Nasabi ko lang na po talaga, sakripisyo po ang paglilingkod sa Lord. Kailangan po talaga ng mahabang pasensya, maraming oras para po makapaglingkod sa Lord. Pero lahat naman po ng iyon ay may patutunguhan. Kung sakali po tayong makakuha pa ng mga kaluluha, mga lost souls po, na muling babalik sa Panginoon, diba? Ikatutuwa naman po ng Panginoon yun. Tapos next po, of course, kailangan po natin i-share po yung mga salita ng Panginoon. Siguro ayun yung pinakamadaling way para po maipakilala po natin yung Lord sa ibang tao. Pero kung kayo nga po ay mahihain, napakahirap po talaga mag-share po ng salita ng Lord. Siguro ayun po sana yung gawin nating way po. Buong tapang po nating ipangaral yung salita ng Diyos. Buong tapang po nating i-share yung knowledge na natututunan natin sa churches, or kung may mga gawain po tayo, buong tapang natin i-share po sa mga taong hindi pa po nakakarinig or nakakapakinig po ng mga word of God. Sa way na yun, kahit papaano makikilala po nila yung Lord, kung ano si Lord sa mga buhay natin, kung gaano kabuti yung Lord, at kung gaano siya katapat po sa ating mga buhay. Napakasimple po niyan, pero napakalaking impact po niyan pa for us and also for our Lord God, na mag-share po ng mga word of God na nakukuha po natin, nababasa, or nakukuha sa mga taong nag-share na din po sa atin. Parang ano po siya, pyramiding, isi-share sa'yo, isi-share mo sa iba, isi-share hanggang sa lahat na po ng tao ay ma-share po ng salita ng ating Panginoon.
O, dahil nga doon, na-share na po natin sa lahat ng mga tao, mas makikilala na po ng mga tao ang ating Panginoon. And of course, magre-reflect po yun sa atin as a Christian. Pwede rin po tayong magpatotoo kung gaano po binago ng Lord yung buhay natin before and after. Tapos masishare po natin sa ibang tao na nag-struggles or may mga pinagdadaanan. Parang may kita na nila, oh grabe ang pagbabago ng buhay ng tao na ito. At nag-start yun dahil sa Panginoon. And for that, makikita ng tao, ng ibang tao na hindi pa nakakapakilala na baka sakaling pag kinilala ko yung Lord, pag lumapit ako kay Lord, mabago rin niya ang buhay ko. Di ba po? Magkakaroon sila ng impact. Kasi nagsishare tayo, nagpapatotoo tayo, nakikita nila na may changes. Kumbaga, may development. Dahil sa gawa ng Lord yun. Possible po ba kaya na mangyari ang lahat ng ito na makakuha tayo ng ibang tao? Of course, possible yan. Kasi, binago na tayo ng Diyos. Binago na ng Lord ang buhay natin. Binago na niya ikaw. And also, yung mga taong hindi pa po nakakakilala kay Lord, ay mababago rin ng Panginoon. Of course, si Lord po iyon. Lahat po ay kayang baguhin ng Panginoon. So, kailangan lang po natin lumapit sa Panginoon. Ibig sabihin lang po, walang imposible sa Panginoon. Dahil nga si Lord po yung kasama natin sa mga journey natin, lahat ng ito po ay magiging posible. 'Di ba? Si Lord naman po kasi ang kasama natin para mag-share po ng mga salita ng Lord. Hindi lang po yung sarili natin ha. Once po nag-share tayo, kasama po natin yung Lord doon. Kaya wag po tayong matakot mag-share ng gospel ng Panginoon. Alam ko po napakahirap, pero unti-unti alam ko pong makakaya po natin yun. Ako, ayan, ranas ko po yan. Sa ngayon, mga bata pa lang po napag-sharean ko ng mga salita ng Lord. Kasi nga po, as a teacher, Sunday school teacher, yun, nakapag-share po ako ng salita. Hindi ganong kalawak, unlike po pag adult yung sinasabihan. Pero at least, nag-umpisa na po, andun na po yung pinaka goal po natin na makapag-share or maipakilala yung Lord sa mga bata. And alam ko sa mga susunod, darating din po yung oras na makapag-share din po ako sa mga adult na believer or unbeliever man yan. And for now, alam ko, kailangan ko muna mag-focus sa mga bata. Gusto ko makapag-share po sa kanila. And para naman po sila is makapag-share din po sa mga kapwa nila bata. Diba? Hanggat bata pa po sila, mas nakikilala na po nila yung Father God po natin. And I know na pag naging routine na po natin yung ganun, yung share na po ng salita ng Lord, is mas nakakabuti po para sa atin at para sa Panginoon. And of course, para sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa Lord God. Diba po, nagkakaroon po sila ng pag-asa. Lalong-lalo na po sa mga panahon ngayon na grabe po ang mga dinaranas po ng mga tao. Sa kabila po ng mga bagyong dinaras, sa mga binaha, I know, marami po ang nawawalan ng pag-asa. And I know, sa mga, si Lord God ay magbibigay po ng pag-asa po. Magbibigay po siya ng pag-asa po sa mga taong nawawalan ng pag-asa. And of course, hindi lang pag-asa ang binibigay ng Father God. Binibigyan niya po tayo ng mga resources, ayan, para muling makapag-umpisa sa kabila po ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Ayun lamang po, at bago po tayo mag-end po sa ating gawain na ito, samahan niyo po ako manalangin. Sabay-sabay tayong pumikit po at manalangin. Hallelujah, Father. We praise you, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na magamit niyo po ako, Panginoon, para i-share po ang inyong mga salita. Lord, gawin niyo po akong reflection, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng tapang at lakas ng loob para, Panginoon, makapag-share po ng inyong mga salita at maipangalat po kung gaano po kayo kabuti at katapat ang pag-ibig niyo sa ating lahat, Panginoon. Lord, Father God,
Ayan, bigyan niyo po ng pag-asa ang bawat isa, lalong-lalo na po Lord Father God, yung mga nakaranas po ng mga hindi ka nais-nais sa mga nagdaang araw, Panginoon. Alam ko po maraming tao, Panginoon, ang nahihirapan po gawa po ng baha, bagyo. Marami po ang nasalanta, marami po ang nawalan ng kagamitan, Panginoon. I know, Lord Father God, bibigyan niyo po sila ng pag-asa na muling makapag-umpisa, Panginoon. Thank you so much, Father God, sa pag-ibig na tapat, Panginoon. I know, Father God, na mas marami pa po ang makakaranas po ng inyong pag-ibig, Father God. Mas marami pa po ang tao ang mas makakakilala sa inyo, Father God. At marami pa pong tao ang muling babalik po, Panginoon, at kikilalanin po kayo sa mga buhay nila, Panginoon. Naway, Panginoon, gamitin niyo ako at ang aking mga kapatiran, Panginoon, na maging refleksyon po kung gaano kayo kabuti, Panginoon. At makita po ng mga tao kung gaano po ninyo binabago ang buhay ng bawat isa po sa aming mga kapatiran, Panginoon. At ayun po ang maging way, Panginoon, para makilala po nila kayo sa kanilang buhay, Lord Father God. We thank you, Father God. We praise you, Panginoon. Kayo ang tunay po na Panginoon, ang hari ng mga hari, Panginoon, at walang imposible sa inyo. Napaka-posible po ng lahat ng bagay sa inyo. At naway lahat po ng kahilingan namin ay maging posible, Panginoon. In your name, Jesus, we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah, Father. Ayan, muli, maraming salamat po. At salamat po sa pagtutok ngayong araw. Thank you so much po. And God bless po everyone.